Ito siya. Yan, sige. May kitchen siya. Okay, nawawala pa rin tayo. Hindi ko na alam to. Ito, banyo. Ito yung daan. Okay, hanapin ko muna sa kabila ulit, Julius. Sige. Baka dyan din yan. Oo. Tutulak lang siguro. Ayun, may up and down Meron, siya. meron. Nakalimutan ko na eh. Pero dyan. Nakalimutan ko na, Julius. Sorry. Pero ito siya. Boom. Aka tayo dito. Okay. Bababa. Oo. Wow. Yeah. Ayun, bakit na tayo sa second floor? Ayun, may parang Eto. terrace dito. Ito yung kwarto. Okay. Di ba? Ba't naman di ka dito ng time na yun sakali? Oo, ito na yung kwarto. Pero mainit lang. Maliit lang siya. Opo. At mainit. Tinanggal na yung mga higaan. So may air condition. Tapos, ito na mismo yung kama. Pure marble siya. Oo. Marble. Oo. Sino ba yung nagpagawa nito? San Miguel Beer. Opo. Sponsor ng San Miguel Beer. Dahil endorser siya? San Miguel? Dahil Filipino icon siya na more siguro sa Brusco type. Alam mo yun? Oo. Basta action star or macho. Oo. So, Yun. itong nahihiga ito, no? Itong kama na to. Opo. So, dito ka natulog doon. Opo. Oh. Tapos Tapos siguro ito may- Dave Fernandez din. Simon Fernandez. Di ba sikat sa San Miguel? Tapos sa Katukayo. I-counts. Maraming count yun eh. Baga. Ito, may view rito. Ayos Nakaka-relax. Opo, opo. Ano to, Mark? Para may Para siyang light, architectural tingin ko si Tita Lord na nag-design ito eh. Para may tama na sunlight. Tama. Oo. Para hindi ka na kailangan maglalagay ng ng ilaw pag-araw. Makakatipid ka sa kuryente. Ayan, hindi lang siya isang butas. Marami pang butas. Oo nga, no? Na salamin. Oo. Tapos ito sa taas, salamin din, no? Salamin din. Oo. Glass talaga, hindi siya fiber. Ito mukhang bago pa nga eh. Oo, ganda. When was the last time you were here? Siguro COVID times or right after COVID. Oo. In time, dumadaan lang ako dito bigla. Oo. Hindi nagpaparamdam si tatay? Hindi, pero nung bago siya sumakabilang buhay, namatay sa arms namin. Nung pagkapikit ng mata niya, sa left ear ko, narinig ko, "Bye, Mark." As in, parang happy voice sa left ear ko. "Bye, Mark." Nung pagkapikit, siguro wala pang 5 seconds, biglang namigos sa left ear ko. Wow. Yun. Ano naging pakiramdam mo nung narinig mo yun? Ako naniniwala naman ako sa mga, ano ba yung term doon, mga extraterrestrial or medium Mga yung mga spirit. unexplained na Oo. na mga pangyayari sa buhay. phenomenon type, ganon. Ako naniniwala naman na nangyari yun, na totoo yun, na hindi ko lang guni-guni yun. Oo. Kasi like, like mga this month lang or last month, namatay isang kakilala. Dumalaw sa akin sa gilid, parang ganon. Oo. Wow. Yan. Bale, Kamusta, Leo? Ideally, lahat ng Fernandez, pag sumakabilang buhay, pwede ilibing dito. Pero sa ngayon, isa pa lang. Sa ngayon, dalawa na. Sino isa? Si Marie Fernandez, yung ate niya. Siguro umabot ng mga 8, 9, almost 90 din. 90 rin. Yun. Ang liit na mga daanan, ano? Oo. Parang ano lang siya, secret. Pero ito, pag nagka-emergency, pwede mong sirain eh. Okay. Nalala ko, baka multuhin ako. Sabi ko, kahit multuhin ako, okay lang. Kaibigan ko naman yung mga yan eh. Hindi naman parang multuhin ako para atakihin, parang ganun. Sakali. Totoo. Saka tatay mo yan eh. Opo. Oo. Namatay si Daboy, ayan, June 7, 2008. Ilang taong ka dito, Mark, nung pumanaw ang tatay mo? Nung pumanaw si Airpat, nasa ano ako nun, mga nasa 32 32 po. Ganun. Oo. Ano mga naaalala mo ng mga times na may sakit na si Daboy? Ayaw niyang ipaalam doon sa mga apo niya na may sakit siya. Ayaw na rin pakita yung mga huli sandali.
para baka daw katakutan siya, parang gano'n. So, ayaw niya yun. Hanggat nung time yan, hoping for the best pa rin kami kasi talagang natamaan lang, parang nahirapan lang siya after nung operation eh. Nung second round nung operation, doon na siya nanghina. Hina na. Opo. Oo. Ano mga naalala mong huling conversation ninyong dalawa? Nasabi ko na sa'yo lahat, nakwento ko na sa'yo lahat ng dapat mong malaman, mga gano'n. Yun yung pinaka tumatak sa akin, na parang sige, the end na yung sasabihin niya sa akin ng time na yun dahil nga pupunta na siya sa ibang buhay, parang gano'n. Oo. Paano mo tinanggap yun? Yung unti-unting pag-deteriorate ng kanyang health? Kailangan magpakalalaki na, lagi ko sa isip yun. Kailangan manitigas, opo. Kailangan focus pa rin. Baka biglang ending, mag-iinom ako. Yun mga iniiwasan ko, ano magawa kong... kasi pwede lang uminom pag-enjoy, di ba? Mga ganun. Nanood din ako ng mga video para sakali, parang minomotivate ako para hindi maging parang shocking yung ibang mga instance para mas maganda lang yung arrive sa akin. So iniisip ko lang, minomotivate lang ako ng mga napanood kong mga pelikula, pagpalagay natin, mga ganun. Yun ang nagamit ko para makaget through sa yung masaklap na pinagdadaanan namin ng panahon na yun. Parang yun ang escape mo? Opo. Katulad nung si Renz ako, si Rap, nung siguro mga 24 hours or 48 hours bago sa makabilang buhay si Airpods, pinanood sa kanila yung The Death of Optimus Prime. Para kumbaga, meron na silang death scene bago doon sa actual death scene, parang ganun. Yun. Ilan taon yung dalawa noon? Bata pa? Siguro mga sila, mga 25 din, 25, meron na rin 24. Sila, 5 years lang ang namin eh, gap namin. Oo. Close ba kayong tatlo? Close naman, close enough. Pero ang pinaka-close ko talaga si Bandol. Pero close ko din sila. Pero yung si Bandol kasi, isang room lang kami, kumbaga, kumbaga, groovy siya. Ang ano ko sa kanya, description, groovy, cool, malawak pag-iisip. Hanggat maaari, the coolest person siya in the world. Parang gano'n. Bihira magalit yan. Oo. Tapos, nung isang beses na gusto niya magalit, isang nireason niya, hindi na ako pwede magalit. Inatake na ako dati dahil sa galit. So, ayoko na magalit. Inatake sa puso? No, pero alam kong gimmick lang yun, siyempre. Gimmick lang niya, no? Oo. Yun. Pero ikaw, hindi ka niya pinapalo, hindi ka niya pinapagalitan. Pinagalitan din ako, maraming instance sa ganun. Para minamolde niya ako. Dahil sa pag-ibig yun, dahil hindi niya na ako mahal, parang ganun. Minamolde niya ako. Di ba, na-rehab pa nga ako. Pero ano yun, ang nag-sorry pa nga sa akin, training lang yun, parang ganun. Hindi para to spite you, parang ganun. So growing up, nakikita mo siya lagi, nakakasama mo siya. Was he the type na, yung type of person na gusto mong imolde yung sarili mo habang lumalaki ka, na gusto mong maging katulad din niya? Oo naman, talagang gusto kong maging katulad niya. Ang naging kahati lang nung dream na yun, yung gusto ko siguro maging atleta, gusto ko maging piloto. Pero somehow na ano ko naman siya, na napaproud ko naman siya, na kahit pa paano nung time na yun, nakita niya na nakaka-penetrate ako sa, uy, parang ako to parang gano'n. Nung nag-whoppings ka, anong naging reaction ni Damoy doon? Sumali ka doon sa grupo na yun at nag-artista? Nung una, ayaw niya. Gusto niya, tapusin yung pag-aaral. Na-plansya naman din yon. Baga, parang ayaw din niya na gusto niya. Parang ganun nangyari nung pagtagal-tagal. Buti na lang, kahit pa paano, kahit nabigyan ko siya ng sakit ng ulo, nakabawi naman ako sa ibang bagay. Katulad nung isang beses, Julius, nung isang nakaano ko nun, Mark, nakadunk ka daw. So, ang laking bagay nun sa amin. Hindi naman kami malaking tao talaga. Nung nakadunk ako, so parang ang laking achievement para sa kanya yun. Mark, nakadunk ka, ganun. Pak, okay na yun. So, lusot ka na dyan, parang ganun. So, yun yung isang mga alam ko naka-points ako sa kanya na napatuwa ko siya, ganun. Tapos nung gumawa di kami nung Matimbang Pastugon, pelikula. Kayong dalawa? Oo. Kasama? Nakikita naman niya yung drive na sa akin naman, parang ganun. Anong greatest lesson na naituro sa'yo ni Damoy? Ang greatest talaga, yung layman's, yung mahalin mo ang trabaho mo, para mahalin ka din ang trabaho mo. Pero yung greatest, siyempre, yung lagi niyang inaano, yung seek first the kingdom of the Lord, and the Lord shall
and everything shall be added unto you. Mga ganun. Nag-preach din siya. Oo. Saka sa last moments daw ng life niya, he was always, nung medyo malakas pa, Opo. people would see him in church, praying. Opo. Every Sunday, Sabat, importante sa amin yan. Kasi alam ko, siya, devotee siya ni Saint Padre Pio, if I'm not mistaken. Because meron kami pinupuntahan na church na Saint Padre Pio, and people there would see him alone. Opo. Ayun, Yes. yung mga times na medyo may sakit na siya. Opo. Tatay mo. Yes. Oo. Naawa ka ba sa kanya nung nakita mong mahina? Oo naman, siyempre, hindi siya yun eh. Buti nilang sandali lang yung paghihirap niya. Kasi nung una yung part 1, sandali lang, bumalik pa yung lakas niya. Yung part 2, nung na siya, yung dire-diretso na, parang ganun. Nakakapag-usap pa kayo? Oo. Anong lagi niya binibilin? Kasi alam na niya, isa lang yung issue ko technically eh. So, yun lang yung gusto niyang gamutin. Parang ganun. Anong issue yun? Mga yung mga first love problems, mga ganun. So, yun yung ginagamot niya. Tapos yung mga katanungan, kung ano man yung tanong sa isip ko, gusto niya sagutin, parang ganun. Wala siyang binili na, Mark, pwede ba, huwag ka nang gumamit ng pinagbabawal na gamot, mga ganun. Hindi, kabaliktaran nga eh. Ano kabaliktaran? In a sense na, nung parang, buti na nabanggit mo yun, Julius, kasi nung bago sa Makabilang Buhay, parang, alam kong gusto mo yan. Sige hanggang dyan, maximum pwede. Yung pag-weeds, parang legalized weeds na rin siya, pahig na siya. Hanggang mamatay, Yan Opo, yung binibili niya. sa Makabilang Buhay po siya, parang illegal, sabi niya, sige pwede ka nang magganyan, huwag ka na lalagpas, parang gano'n. Yun po. Sinabi niya sa iyo? Opo, sa harapan ni Lorna, ni Rap, yun, parang gano'n. Kumbaga, sabi niya, wag lang sa'yo mas delikado mga drugs. Huwag lang lalagpas doon, hanggang doon lang pwede ka. Siguro dahil alam din niyang yun lang din, pandun lang talaga ako, parang gano'n. Yun. How did he, pass on? Paano naging, yung huling moment ng life niya? As Ano in, naalala mo? sa harap na ako, si Renz, si Rap, si Lorna, yung mga friends niya, namatay sa harap namin. As in, Pero hindi na siya nakakapagsalita, Parang nakatingin na lang. hindi, parang na unti-unti siya nawala ng hininga, parang gano'n. Tapos hindi makahinga, tapos parang may ginagawa sa intravenous niya. Yun po. And then when bigla na lang pabikip na mata, gano'n? Opo. As in, kung ano yung sa pelikula, parang gano'n. Parang gano'n po. Naligo sa left ear ko, bye Mark! Anong tone ng voice niya? Parang ganyan? Happy ganyan? voice. Happy voice. And sa left ear lang po, wala sa right ear. Siguro mga after 5 seconds, nung pumikit na siya, bye Mark! Wow. Alam kong phenomenon yun. Hindi kaya imagination mo lang because you were into that moment? Kasi kung imagination ko, iniisip ko, dapat dalawang tenga. Left particular ear, parang gano'n. Sa left ear lang siya, malino na. Parang dumaan dito? Opo. Sa left mo? Opo. Ko, mataas din, yan. Yung appreciation ko mataas. And I appreciate that. Yun. Saka yun, second wind mo to sa career mo eh. Di ba, for a while, nawala yan. Ngayon, in demand ka, dahil mo mga projects, hindi ka nawawalan. Ayun po. And mas gusto ko ng alagaan, mas mahalin. Actually, sa kanya na ako mag-focus kaysa sa ibang mga bagay na nagpapaliw sa kanya. Parang gano'n. Wala kang balak gawa ng life story yung tatay mo? Isang movie ikaw gaganap? Merong ginawa si Rap noon, yung The Last Action King. Pero feeling ko mali pa nga yung pag-edit. Kasi yung dapat mas ano pa sa editing. Talagang kailangan magaling editor natin eh. Life story, siguro kailangan apo niya pwedeng gumanap or part lang yung siguro yung dapat ikaw kasi ikaw na yung pwede merong anak Julius na identical na kahawig ko yung siguro 8 years old siya ngayon anak ko dun sa naghiwalay kami ng COVID nung na-starlock ako yun. Okay yun kamukha ni Lolo ako opo. Ilan taon na nga? 8? 8-7. Tagal pa nun. Batang Rudy Fernandez yun. Pero paglaki, ikaw yung Rudy Fernandez, yung pagtanda, bago mamatay. Pwede. Doon nagawa din, kung naalala mo yung ginampanan ni Christopher De Leon, yung story of Rudy Fernandez, pero yung latter parts na. Yun. Pwede naman kung magkakaroon offer, depende sa treatment. How do you feel na na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakalimutan ng tao si Daboy? Andun pa rin, kumbaga fresh na fresh pa rin sa memory nila na may isang Rudy Fernandez na sumikat.
laking pasalamat to. Alam kong blessing yun. Hindi possible yun kung hindi blessed ni God yun. Nagpapasalamat ako na nakagawa siya ng almost, pagpalagay natin, 100 films. Lahat yun worth paying for. Alam kong yun yung kabig fact, yun yung magnet doon na talagang lahat ng proyekto ni The Boy, walang sayang na pera. Paglabas mo siniyan, yung parang pwede mong bumalik ulit, hindi na ako babalik dito. Alam ko kaya ganun dahil maganda yung mga project nila. Yun po. Nami-miss mo pa rin siya paminsan. Oh, lagi. Oo. Dati, sobrang ganun kami nun eh. Sobrang close kami. Opo. At lalo na ngayon dahil kung sakali nabubuhay siya, mas ang dami kong, dati kasi umabot ako, nagkaroon ng inferiority dahil sa kapalpakan ko. Ngayon sigurado hindi ako magkaroon ng inferiority sa kanya. Dahil kung mature na ako, hindi na ako yung wala na sa puberty na yun eh.